Mga kalasa, nagluto ko ng simpleng ulam. Okay na okay yung lasa. Katunayan nga, naparami na naman yung kanin ko dito eh. Ito yung tinatawag nilang ginisang pechay. Sinahogan ko pa yun ng pork giniling para makompleto at mas naging okay talaga. At ang dali pang lutuin yan. Ikukwento ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. Una, kumuha muna ako ng matalas na kutsilyo. At hiniwa ko na nga itong pechay. Chinop ko lang yan. Pero siguraduhin lang ninyo na nahugasan ng mabuti yan bago nyo hiwain. Sinunod ko na dito yung sibuyas. Ginamit ko dito yung dilaw na sibuyas, yung manamis-namis. Pero feel free to use white onion or red onions for this recipe. Pagdating naman sa bawang, pinipit-pit ko lang yan. Tapos kung gusto ninyong i-chop ninyo. Okay lang. Talas no? Ito naman yung kamatis. Ayan. Pagdating sa kamatis, dinadice ko lang ito. And mga kalasa, I suggest na gamitin ninyo yung pinakahinog na kamatis na makukuha ninyo. Pagkatapos nga, ay nag-umpisa na akong mag-isa. Nagpainit lang ako ng mantika dito. Ang gamit ko ay yung tinatawag na lard. Ito yung mantika galing sa taba ng baboy. Malasang malasa yan. But feel free to use any cooking oil na available sa inyo. Tapos ginisa ko na nga dito yung bawang, sibuyas at yung kamatis. Itinuloy ko lang yung pagluto dito hanggang sa maging malambot na yung kamatis at yung sibuyas. At nilagay ko na yung giniling na baboy o yung ground pork natin. Hindi ako nagwawala dito Niluluto ko lang tong ground pork pero habang niluluto, gusto ko kasi itong mag-separate sa isa't isa. Kasi kapag niluto natin ito ng medyo buo, ganyan din yung magiging itsura niyan mamaya. Kaya naman kumuha ko ng potato masher. Yun yung aking shortcut. Kung meron lang man kayo, paghiwalay-hiwalay nyo lang or yung inyong cooking spoon ang gamitin niyo. Ang importante, maluto o magisa natin ito hanggang sa maging brown na yung kulay. Pagkatapos ay nilagyan ko lang ito ng soy sauce at ng oyster sauce. Itinuloy ko lang yung pag-isa dito ng 2 minuto pa. At naglagay na ako dito ng tubig. Alam niyo kapag gumagamit tayo ng giniling, mapaanong karne man yan, kahit na nagiling na yan, kailangan pa rin palambutin. Itong tubig ay makakatulong para magpalambot dyan sa karneng yan. Pinakulo ko lang muna, diba? Tinanggal ko yung takip. At pagkatapos, itinuloy ko lang yung pagluto. Hanggang sa mag-evaporate na completely yung liquid dito. Once mag-evaporate na, sigurado tayo na lutong-luto na yung karne at may kalambutan na rin yan. Tapos nga, nilagay ko na dito yung pechay. O diba, kung makikita ninyo, sobrang bilis lang ng proseso. Pagkalagay ng pechay, konting halo-halo lang yan. Pwede rin kayong maglagay dito ng tubig. Konti lang muna, para medyo may sabaw, diba? Tapos nga, tinakpan ko muna itong lutuan. At itinuloy ko lang yung pagluto ng mga 1 hanggang 2 minuto pa. After that, ay tinimplahan ko lang yan ng paminta. Tikman nyo muna kung sa tingin ninyo na kulang pa ng asin, maglagay din kayo. At naiintindihan ko rin na iba-iba naman yung preference natin pagdating sa ginisang pechay. Yung iba gusto nung masos, yung iba ayaw. Kung gusto nyo ng masos, magdagdag pa kayo ng tubig. Tapos mag-adjust na lang kayo ng lasa. Pwede kayong maglagay ng patis o kung ano man para lang maayos yung lasa nito. Otherwise, kung hindi naman masyadong sauce, okay na to. Ituloy nyo yung pagluto. Mga 1 minuto pa. Ganyan lang kadali. Nilipat ko na nga yan sa isang serving bowl. Tapos, syempre, is-serve na natin ito. Kasama ng kanin. Nako, mapaparami na naman ang kanin nyo dito, sigurado. Panalo to. Ito na yung ating ginisang pechay na may giniling. At may kababalagan din na nangyari habang ginagawa ko to. Kasi nga, nung tinikmang ko na yung ulam, alam nyo, ang bilis maubos ng kanin. Bigla na lang nawala, parang magic. Kaya subukan nyo tong recipe na to, O, tara na. Kain na tayo.